Mga kababayan, sinibak, tinadyak ka si Torre. Dapat na ba tayo magdiwang? Nakaganti na ba tayo ng bonggang-bongga sa ginawa niya kay PRRD at kay Pastor Quiboloy? Alam niyo, hindi ako naniniwala na pinarusahan 'to, eh. Kasi among the, uh, officials na nasa ilalim ng executive branch ni Ngiwi, si Torre ang sumakses. Ayan, speaking of sumakses, si Torre ang sumasakses sa mga misyon. Si Torre ang kapag inutusan ay mission accomplished ang kinahantungan. Bakit naman sisipain dahil lang sa kung anumang, kasi sabi ni Lacson eh, pinurusahan niya kasi umabuso sa power. No, nakaraan nakunan din ng video na akala mo presidente na grabe yung convoy. Pero alam nyo, parang pinaparusahan, maybe binubudol din si Torre. Parang pinaglalaroan kaya si Torre. Ano ba 'to? Katatawanan mo? Ano ba? Maybe diversion lang ito, no? Kasi kung naaalala yung mga kababayan, nung nakaraan, si Torre ay, di ba, nagkaroon pa ng boxing match with Baste. And I think ang may pakana niyan, si John Vic Remulla, right? Or maybe, I don't know, kung sino may pakana, may boxing match, pero alam naman ni na John Vic na hindi susulpot si Baste, hindi sisipot. Kasi meron ng travel authority, pumunta na nga ng Dahig. Yung araw na kung saan magbubugbugan sila, magsasapakan sila ni Torre, ay wala na sa Pilipinas si Mayor Baste, na approve naman na yung may travel authority na. Alam ito ni John Vic, DILG Secretary eh. Alam niyang aalis si Baste. Pero ginastosan pa rin niya si Torre na buka namang katawa-tawa, wala namang lumaban, tapos dineclare na panalo din. Dahil, boxingin mo ng husto ang hangin, pangit, sabi. Ay, ganun ba? Ganun ba sinabi ni John Vic? Alam ni John Vic na walang kalaban si Torre sa boxing match. So parang pinaglalaroan ba siya? Ang opinion naman po ni Attorney Glenn Chong dito ay eto. General Torre biglang ni-relieve sa pwesto. Kapag bangag ang amo mo, wala kang sense of security sa kanila. Okay, may point. Anytime pwede kang sibakin. Wala kang value sa kanila kahit pa buhay mo ang itinaya mo sa kanila. Walang mga ingrato naman ang mga Marcos eh. Wala namang utang na loob tong mga to eh. Wala ring empathy, wala ring pakialam. Di umano tumanggap ng campaign funds nung 2022, pero yung iba kasi tumulong sa kanila in the hopes na bibigyan nila ng pwesto. Pero hindi lahat na pagbigyan nila. Tinalikuran nila ang mga nagsakripisyong mga Marcos loyalist, mga supporters nila. 'Di ba? Tinalikuran nila. Right after manalo, dead man na. Kaya nga maraming nagalit. Bukod pa na hindi naman maayos ang pamumuno nila, so ang dami talagang na-disappoint. You don't matter to them, only their interest matters anytime and all the time. So balita nga po sa GMA News na Executive Secretary Lucas Bersamin relieved Police General Nicholas Torre III as PNP Chief effective immediately kanina. No? Or ngayong araw. Syonggal. Pero alam niyo mga kababayan, may mga naghihinala na si Torre ay baka mapunta nga sa NBI. Kasi di ba, sino ba to? Sino ngayon nasa NBI? Nasa dulo ng dila ko. Jaime, right? Jaime pangalan? Something? Sino nga yung Jaime na yon? Anyway, check ko nga kung sino yung NBI. NBI. Jaime Bautista ba? Jaime Santiago, right? Oo. Si Jaime Santiago, sinibak nila. So baka ang i-replace po ay si Torre. Or maybe magiging DOJ Secretary si Torre. And then, si Boying
magiging ombudsman. Yan yung mga hinala ng iba eh. And nag-post si Mangga ha, ang pumalit kay Tory ay, teka hanapin ko yun ha. May pinost si Mangga na ang pinalit pala kay Tory, Nartates, right? Ay taga Ilocos. So ano nila, kababayan. Singiwi rin mga ate at kuya ay nagsalita na hindi siya bababa sa pwesto hanggat hindi niya nare-resolve ang corruption na nangyari sa flood control projects. May ganyang statement singiwi and maybe pag-uusapan natin sa susunod na. Naglabasa ng MGA allegation. The heck? Nagbitiw singiwi ng salita na hindi siya bababa or hindi siya titigil or something hanggat hindi niya nare-resolve ang eskandalo ng flood control projects. So, kung hindi niya matatapos yan come 2028, baka tuloy-tuloy pa. Tapos ngayon, ang mga inilalagay sa pwesto, mga taga kanila, maybe kamag-anak, maybe kaibigan, hindi lang kababayan. Sabi nga ni Mangga, bumati na si Mangga, binabati ko ang ating bagong Chief PNP, General Jose Melencio Nartates Jr., Agbiag T. Ilocano. So kumbaga, kasi siguro hindi sila tiwala pa kay Tory, no? Right? Na pwedeng para talagang pinaglaruan din si Tory. Ano sa tingin mo? Kaabang-abang, di ba? Baka sa mga susunod na araw ilagay siya sa mas mataas na posisyon. But then again, sabi nga, at pag-uusapan natin mamaya, baka ang mangyaring hearing sa The Hague ay hindi maging paborable kina Niwi Jr., baka makalabas si PRRD or maybe, 'di ba? I don't know what's gonna happen. Hahanapan talaga ng someone to blame at someone na parurusahan sa ginawa kay PRRD kung magiging pabor sa atin or pabor kina PRRD yung nangyari. So, hugas kamay. Ganun ba? Pwedeng ganon? Anyway, tingnan natin yung comments ng mga comment. Huwag kang mag-alala dahil may pupwesto. Ayun nga, naghihinala oh. Kasi hindi nila pwedeng sipain ang achiever nilang PNP chief ba siya? Yeah, Tory, right? Binigyan pa nga ba ng mga award. Naging 3-star general niya si Tory. So bakit sisibakin? Bagong drama. Ito may point. Bagong drama, lihis mga dapat imbestigahan. Katulad ng flood control projects. Bawiin yan dapat. Kani-kanino binigay. Anong mangyayari nga pala dun mga kababayan? Sa pera ng mga Pilipino na napunta sa bulsa ng mga buhaya. Substandards yung mga flood control projects. Yung iba naman, hindi naman yung flood control eh. Parang band-aid solution. Katulad na lang nung nakikita natin mga flood control na nagkanda tibag-tibag, yung iba walang bakal. Hindi ganun ang flood control. Katulad sa Japan, di ba, may malaki silang hukay sa ilalim ng Tokyo, may mga ganung countries na gumawa sila ng pagkalaki-laking hukay sa ilalim para dumupunta yung mga tubig. Yung sa the Netherlands na, yung parang sumasarang, parang ano yan, gate yon. Kasi nga, di ba, nasa below sea level ang ano ba to, Holland or the Netherlands. Hinaharang nila ang tubig, dagat, para hindi diba, bahain yung mga reclaimed nilang kung ano man or yung lupa diyan sa the Netherlands. Hindi katulad, anong klaseng flood control ito? Tapos yung mga kontrata, yan ang sipagyamanan na. So baka mamaya mga parusahan lang dito yung mga yung mga aligned lang kay PRRD. Yung mga makaduterte lang na mga contractors or yung mga makaduterte lang na mga politiko, targeted sila. Or maybe diversionary para makalimutan ng usapin ng flood control. Well, nandyan naman si Lord, paulanin niya ng paulanin, di baha pa rin ng baha. Na fact check ang poke ng inang Niwi. Hindi totoo yung sinasabi niya 5,500 flood control. Budol, poke ng inang. Bawat galaw, bawat sasabihin ng Niwi administration, wala tayong tiwala.
parang nanglalansi, nanlilinlang, at nagsisinungaling. Agree? Ano kaya ang susunod nilang balak? Bakit may kunya-kunyari ang pagsibak kay Torre? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Okay. Diretso tayo. Tayo ba't hindi diretso?